Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Pinag-iisipan niya ang mga sinabi ni Ana. Bakit nga ba parang hindi naman siya naiinis? Bakit ba giliw na giliw siya sa mga batang iyon? To the extent na nagagawa niyang pagsilbihan sila. Ilang ulit niyang sinuri ang sarili at natakot siya sa nakuha niyang kasagutan. Parang lumalabas na may pagtingin siya kay Jack. Yes, si Jack ang nakikita niyang dahilan kung bakit nagagawa niya ang mga bagay na iyon. Pero natutunan din niyang mahalin ang mga bata. Dahil sa nagiging malambing sa kanya ang mga iyon. Pero hindi niya kayang isipin na magiging tunay na ina siya ng 4 na batang iyon. Not naman siguro. How she wished. Crush lang ang nararamdaman niya para kay Jack, na magbabago rin ito at mawawala balang araw. Pero sa paglipas ng mga araw, habang nadadagdagan ang araw na itinatagal niya sa tahanan ni Jack, ay tila lalong lumalala ang nararamdaman niya para sa lalaki. At si Jack, napupunan niya na nagiging lalong sweet ito sa kanya. Teacher, may pinabibigay si Daddy. Masayang salubong ni Mickey sa kanya habang nakatago sa likod ang 2 kamay nito. Kadarating lang niya galing sa eskwela. Hindi na siya nagpasundo kay Jack. Dahil may meeting ang mga kagrupo niya sa thesis na kasalukuyan nilang ginagawa. Katabi ni Mickey ang 3 pang kapatid na sina Jeff, Cliff at Red. Ano yun? Tanong niya. Tuwang-tuwang iniabot sa kanya ni Mickey ang isang bouquet. Flowers for you, teacher. Napatulala siya. Para sa akin ba talaga ito? Opo. Sabi po ni Daddy kami raw ang magbigay sa'yo niyan. Pagpapatunay ni Jeff, may galak na humaplos sa kanyang puso. Sabihin ninyo sa daddy ninyo, maraming salamat. Ngiti niyang sabi, Opo, teacher. Tayo na sabihin natin kay daddy, thank you raw. Yaya ni Mickey sa 3. At bago siya nakagpasalitang muli ay nakatalikod na ang 3. Nagustuhan mo ba? Tinig ni Jack yon, mula sa likuran niya. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto at nahuli pa siya nito na sinasamyo ang mga bulaklak. I don't like them, sir. Alam niyo po ba na paborito ko ang mga roses? Wag mo na akong sir, call me Jack. At saka sana wag mo na rin lagyan ng po. Kapag kinakausap mo ako, feel ko tuloy masyado akong matanda para sa iyo. 10 years lang naman ang agwat natin. Ganun po ba, sir? Kasasabi ko lang, diba? Sorry and thank you very much, Jack. Titingwika niya sa lalaki. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa sobra-sobrang tulong na naibibigay mo sa aming mag-aama. Wala iyon, sir. Este Jack pala. Kinikilig niyang sabi. How I wish na ikaw na lang ang tunay nilang mommy. Napabuntong hininga ito. Pero hindi pwede. Kontra nito sa sinabi. Napakunot noo siya. May naglalaro sa kanyang isipan subalit natatakot siyang mag-usisa sa lalaki. Pero naisip niya, bakit ba siya mahihiyang alamin ang totoo? Para naman may handa niya ang sarili niya kung sakali. At kung talagang bang hindi na nga available ang lalaking ito. Para naman hindi siya malulong at para hindi na yumabong ang damdamin niya para sa taong ito. Ngayon pa lang ay parang gusto na niyang ma-hurt. Bakit ba ganito ang nararamdaman niya? Hindi pa naman niya boyfriend ang lalaking ito para magkaroon siya ng ganitong uri ng damdamin. Natatandaan niya, malabo ang sagot ni Jack. Noong nagtanong siya tungkol sa nanay ng mga bata. Cory ay umiwas itong pag-usapan iyon. Maybe, it's proper na magtanong uli siya tungkol doon ngayon. I suppose buhay pa ang ina ng mga batang ito. Nawala ang ngiti sa labi ni Jack. Cory ay hindi nito gustong pag-usapan ang babaeng iyon. Pero desidido siyang makakuha ng kompletong kasagutan sa kanyang mga katanungan. Bakit ka interesadong malaman ang tungkol sa ina ng mga bata? Ganting tanong ni Jack. Namid ang kanyang dila at hindi na nagawang makapagsalita. Nagtama ang kanilang mga mata. Cory ay naghihintay ng kasagutan buhat sa kanya si Jack. At last, nakaisip siya ng sasabihin. Naisip ko lang, bakit hindi ka na lang makipag-reconcile sa kanya for the sake of the kids? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, Belen. Seryosong wika ng lalaki. Parang napahiya siya sa isinagot ni Jack. Nasisi niya ang sarili sa nangyari. Bakit kasi naging mausisa siya? Marahil nga, hindi ako dapat nagtanong.
I'm sorry if you'll excuse me. Papasok lang ako sa kwarto para makapaghanda sa tutorial ng mga bata. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Jack. Pagpasok sa kanyang kwarto, naglanding ang mga bulaklak na ibinigay nito sa waistken. Pabula-bulaklak pa. Ang labo namang kausap. Diyan ka bagay na bulaklak ka. Matapos makakain ng hapunan ay nag-una-unahan sa pagpasok ang mga bata sa kanyang kwarto. Doon niya nakatakdang turuan ang mga ito. Very behave naman ang mga ito at tila ni-enjoy na ang mga ito sa pagtuturong ginagawa niya. Matapos ang ilang lecture ay ang mga assignment naman ng mga ito ang hinarap nila. Hinayaan niyang ang mga bata ang sumagot sa mga assignments nito. Finish na po teacher, wika ni Jeff. Pagkway nilukot nito ang isang papel na ginawa nitong scratch at itinapon sa sahig. Jeff wait. Huwag kang magkalat, ilagay mo sa trash can ang papel. Sorry po teacher. Tumalima ang bata at dinala ang lukot na papel sa basurahan. Kung anong bilis ng takbo nito patungong basurahan ay siya ring bilis ng bibig nito sa pagbabalita ng nasaksihan. Teacher, bakit po ninyo tinapon ang bulaklak na bigay ni Daddy? Tanong nito. Nagtakbuhan ang 3 pang mga bata palapit sa basurahan. Naalarma siya. Hindi malaman kung paanong ipapaliwanag ang kanyang ginawa. Ay, tinapon niya bulaklak na bigay ni Daddy. Piyak naman ni Cliff nang makalapit sa basurahan. Namutla siya nang biglang bumukas ang pinto at iluwa si Jack. How's the kid? Daddy, the flowers oh, turo ni Mickey sa loob ng trash can. Bakit ano yan? Humakbang si Jack palapit sa trash can. At nakita niya na nagdikit ang mga kilay nito. Hindi niya alam kung paanong magpapaliwanag sa lalaki. I thought gusto mo ng roses. Seryoso niyang tanong. Sorry nagsinungaling ako sa'yo Jack. Actually, hate ko ang roses. Kasi, hindi ko gusto ang smell niya. At saka matinik. Ayoko ng matitinik. Palusot niya. Ganoon ba? Hayaan mo at hindi na mauulit na bigyan ka pa ng bulaklak. Hindi siya kumibo. Okay lang, sa isip niya. Kesa naman ma-develop ang damdamin niya rito nang wala naman pala siyang inaasahan. Well, sorry po talaga Sir Amante, pilit ang ngiting wika niya. Pero pagpasok niya ng kwarto ng gabing iyon, ay nalungkot siya at nakonsensya sa nakitang reaksyon ni Jack. Mukha kasi siyang nalungkot, pero sabi nga niya sa sarili, mabuti nang masaktan siya ngayon kesa naman sa huli pa siya ang masaktan. Kung kailan hulog na ang loob niya sa mag-aama. Siguro ay dapat na rin niyang ihiwalay ang emosyon niya at damdamin sa pakikipagtroto sa mga bata. Kailangang maging istrikto siya at purely business na lang ang pakikipagtroto sa mga ito para lumayo na rin ang mga loob nito sa kanya. Kinabukasan ay sinadya niyang gumising ng medyo late na. Ayaw niyang makita na nagkakanda kumahog ang mga tagapag-alaga ng mga ito at makokonsensya na naman siya. Gumising siya ng tama, yung inaakala niyang nakakain na ang 4 na bata at gayon rin si Jack. Total, kape lang naman ang iniinom niya sa umaga. Good morning teacher, wika ng mga ito nang bumaba siya. Good morning din, seryosong sagot niya. Wala siyang kangiti-ngiti sa labi kahit na parang gusto niyang paghahalikan ang mga bata. Nawala rin ang mga ngiti sa labi ng mga musmos. Hori ay nagtataka ang mga ito sa tila pang-isnob na ginagawa niya. Kain na Belen. Alok naman ni Jack, pagamat kapansin-pansin ang pagiging seryoso. Thank you, magkakape lang ako. At siya nga pala, mauna na kayo sa akin. Magta-taxi na lang ako pagpasok. Bakit? Nagtatakang osisa ni Jack. May tatapusin pa kasi ako. Gusto ka naming kasabay teacher. Wika ni Cliff, huwag na ninyong kulitin ang teacher ninyo. Sino ba kayo para pagbigyan niya? Mga tutorial lang naman niya kayo. Sige na, magsipaghanda na kayo at aalis na tayo. Malamig na wika ni Jack. Nilampasan lang siya nito nang tumayo na sa hapag. Parang gusto na naman niyang maiyak. Hurt na naman siya sa ginawa ni Jack. Napaiyak siya kay Ana ng araw na iyon. At nagawa niyang ipagtapat ang tungkol sa struggle niya sa kanyang damdamin sa mga bata at kay Jack. Love mo ba siya ate? Hindi ko matukoy ang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Basta, hanga ako sa kanya. Maraming bagay ang nagugustuhan ko sa kanya.
In love ka na nga sa kanya ate. Mga symptoms iyan na in love ka nga sa kanya. Mabuti naman kung ma-in love yun sa akin. Bakit namang hindi? Beauty ka naman. Teacher pa. Aba, jackpot siya kapag napasagot ka niya. Ang bait mo pa. Isipin mo, malilibre na sa tutorial ang mga anak niya. Sana nga ay ganoong kadali ang lahat Ana. Pero parang napaka-imposible. Sobrang napaka-imposible. Aniya niya, na ang nasa isip ay ang ina ng mga bata. Ano kaya ang itsura ng babaeng iyon? Siguro ay ubod ng ganda kung kaya sobrang mahal ni Jack. Kahit na may pagkukulang ito. Hanggang ngayon ay wala siyang idea kung ano ba ang itsura ng babaeng iyon. At kung ano ang dahilan at wala ito sa piling ng mag-aama. Nang biglang may isang balak na nabuo sa kanyang isipan.